Ang boxing ay itinuturing na isang gentleman's sport. Hindi ito kagaya ng mga away o suntukan sa kanto dahil may mga rules na ipinapatupad sa boxing. Gaya ng bawal man low blow, bawal mangagat, bawal manuntok pagkatapos ng bell at marami pang iba. Matapos magsuntukan, magyayakapan ng dalawang mandirigma at magpapakita ng respeto sa isa't isa. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa ganitong prinsipyo. Ang iba ay mas pinipili pang mandaya at manlamang sa itaas ng ring. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakamarurumi at pinakamagugulang na boksingero sa kasaysayan ng boxing. July 11, 1996, dumating ang kauna-unahang high-profile fight ni Andrew Golota. Ang kanyang kalaban, ang former heavyweight champion at tanyag na boksingerong si Riddick Bowe. Agad na umulan ng mabibigat na suntok sa itaas ng ring. Matinding toe-to-toe action ang ipinamalas ng dalawang boksingero. Ngunit ginulat ng heavyweight underdog na si Golota ang mga manonood. Isang napakagandang boxing performance ang pinakita ng Polish boxer sa mga opening rounds. Makailang beses niyanig ni Golota ng malalakas na kombinasyon ang Olympic medalist na si Bowe. Ngunit pagkalipas ng mga rounds, kapansin-pansin ang mga low blows na unti-unting binibitawan ni Golota. Dahil dito ay nabigyan ng warning ang heavyweight boxer. Ngunit sa round number 4, isang malatorpidong low blow ang dumapo kay Bowe. Tila nga isang smash mula kay Sendo ang pinakawalan ni Golota na nagpatiklop kay Bowe. Binawasan ng referee ng isang puntos si Golota habang si Bowe naman ay nanatili ng ilang minuto sa lona. Sa mga sumunod na rounds, nagpatuloy si Golota sa kanyang masterful performance. Ngunit tila hindi mapigilan ni Golota ang kanyang panglo-low blow. Isa na namang mababang suntok ang pinakawalan ni Golota sa round number 6, dahilan upang muli siyang mabawasan ng puntos. Round number 7, sa hindi malamang kadahilanan, dalawa pang karagdagang low blows ang pinakawalan ni Golota. Ang una ay dumapo sa kalagitnaan ng round at ang ikalawa ay ang pinakamatindi sa lahat. Tila homing missile na naka-autolock sa target ang suntok ni Golota. Namilipit sa sakit si Bowe at dito'y hindi na nag-atubili pa si referee Wayne Kelly na i-disqualify si Golota. Matapos nito ay isang matinding riot ang naganap sa gitna ng ring na tumagal rin ng ilang minuto. Samot-saring emosyon ang bumalot sa Madison Square Garden. Ang lahat nga ng ito ay nag-ugat sa maruming pakikipaglaban ni Golota. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kapanapanabik na istorya sa pagitan ng dalawang heavyweight boxers. Matapos ang 5 buwan, muling nagtagpo sa boxing ring ang dalawa. Maagang nakontrol ni Golota ang laban gamit ang kanyang mga jabs. Round number 2, bagsak si Bowe mula sa kombinasyon galing kay Golota. Nagpakawala ng barrage of punches si Golota upang tapusin na si Bowe. Subalit mahirap ngang basahin ang takbo ng isip ni Golota. Sa kalagitnaan ng aksyon, bigla nitong hinedbat si Riddick Bowe, dahilan upang mabawasan siya ng puntos. Bago matapos ang round, nagpalitan ng mabibigat na suntok ang dalawang heavyweight boxers. Round number 4, rumesbak si Bowe at pinaulan na ng mga suntok ang kalaban. Bagsak si Golota mula sa sunod-sunod na opensa mula kay Bowe. Dahil dito ay pansin ang desperasyon mula kay Golota. Nagsimula na naman siyang magpakawala ng mga low blows na nagresulta ng warning mula sa referee. Bago matapos ang round number 4, tila fully activated na ang nutcracker mode ni Golota. Isang low blow na naman mula sa kanya ang nagpabagsak kay Bowe at muli na naman siyang nabawasan ng puntos. Sa round number 5, muling nag-iba ang ihip ng hangin. Bagsak ulit si Bowe mula sa sunod-sunod na suntok mula kay Golota.
Sinubukang tapusin ni Golota si Bowe, ngunit sadyang matibay rin ang American boxer. Round number 6, balik sa matinding back and forth action ng laban. Sa second half ng laban, kontrolado na ni Golota ang aksyon laban kay Bowe na halatang kinakapos na sa stamina. Ilang rounds na lang ang natitira at mukhang masusungkit na ni Golota ang laban. Ngunit sa round number 9, tila na naig na naman ang intrusive thoughts ni Golota. Isang finishing blow ang pinakawalan ni Golota na tuluyang tumapos sa laban. Parang eksena sa isang slapstick sitcom ang mga pangyayari. Hindi ka panipaniwala, ngunit totoong lahat ang mga pangyayaring ito. Kagaya ng resulta ng kanilang unang laban, muling natalo si Golota via disqualification. Ang mga labang ito ay posible sanang napanalunan ni Golota kung hindi lang dahil sa mga maling desisyon na kanyang ginawa sa itaas ng ring. Si Evander "The Real Deal" Holyfield, ang kauna-unahang boksingero na naging 2-weight undisputed world champion sa 3-belt era ng boxing. Ngunit kagaya ng ilang magagaling na boksingero sa kasaysayan, hindi maitatanggi ang angking gulang ni Holyfield sa itaas ng ring. Minsan na nga ring sinabi ni George Foreman na may pangatlong kamao si Holyfield at ito ay ang kanyang ulo. Nariyan ang laban ni Holyfield noong 2002 kontra kay Hasim Rahman na itinigil sa ikawalong round dahil sa malaking bukol na tinamo ni Rahman mula sa mga headbutts ni Holyfield. Nagwagi si Holyfield sa pamamagitan ng split technical decision pero inalmahan ito ni Rahman at sinabing sa susunod ay magdadala na siya ng helmet laban kay Holyfield. Ngunit isa na siguro sa pinakamaruming laban sa kasaysayan ng boxing ay naganap noong June 28, 1997. Ito ang rematch sa pagitan ni Holyfield at heavyweight legend Iron Mike Tyson. Round number 1, dinomina ni Holyfield ang aksyon sa ibabaw ng ring. Round number 2, nagkauntugan ng dalawang boksingero kaya't panandali ang hininto ni referee Mills Lane ng laban upang tignan ang cut na tinamo ni Tyson. Nagpatuloy ang laban at kapansin-pansin sa puntong ito ang mga taktika ni Holyfield gaya ng paghawak at pagtulak sa katunggali. Pagkatapos ng round number 2, dinig sa corner ni Mike Tyson ang kanyang pagrereklamo. Siya raw ay inuuntog ng kanyang kalaban. Sa panimula ng round number 3, bakas kay Tyson ang panggigigil at tila gusto nitong bumawi sa katunggali. Nagpakawala ng malalakas na suntok ang dating heavyweight champion. Nagpatuloy ang aksyon at parehong kumukonekta ang dalawang boksingero. Ngunit bago matapos ang round, biglang nagtatalo ng heavyweight champion at tila may iniindang sakit. Kinagat na pala ni Iron Mike ang kanyang tenga. Hindi makapaniwala ang mga manonood sa kanilang nasaksihan. Binawasan ng 2 puntos si Tyson at nagpatuloy ang laban. Bago matapos ang ikatlong round, ay muli na namang kinagat ni Tyson ang tenga ni Holyfield. Dahil sa pangyayaring ito, hindi na nagdalawang isip pa ang referee na i-disqualify si Tyson. Mukhang di naman pinagsisisihan ni Tyson ang kanyang ginawa at umuusok pa rin ito sa galit. Nagpupumilit na sumugod si Tyson kay Holyfield habang inaawat siya ng mga opisyal. Dahil dito, pinababa na ng ring si Holyfield upang mabawasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Dahil sa pangyayaring ito, tinanggalan ng boxing license si Tyson, ngunit kanya rin naman itong nabawi kinalaunan. Sa isang panayam kay Tyson, ibinunyag niya ang dahilan kung bakit niya kinagat si Holyfield. Ito daw ay dahil sa paulit-ulit na panghe-headbutt ni Holyfield. Bukod sa magulang, inamin rin ni Tyson na isang magaling na boxer si Holyfield kaya't nakadagdag pa ito sa kanyang inis at kagustuhang manalo. Sa huli, humingi rin ng paumanhin si Tyson at nagkaayos ang dalawang boksingero. Hindi lang si Holyfield ang elite boxer na may pambihirang gulang sa itaas ng ring.
Nariyan din si Bernard Hopkins na isang magaling na technical boxer, ngunit saksakan ng tuso pagdating sa boxing. Isang dirty fighter, ngunit hindi reckless kagaya ni Golota. Matalino at strategic trumabaho si Hopkins, magaling manggulang pero hindi nahuhuli. Nariyan ang mga pasimpleng low blows, belt line shots, clinching at paggamit niya ng balikat at siko. Idagdag pa ang experience at matinding psychological warfare na dala-dala ni Hopkins sa itaas ng ring. Yan nga ang ginagamit ng mga old school boxers na kagaya ni Hopkins upang talunin ang mga mas bata, mas mabibilis at mas malalakas na kalaban. Ilan pa sa mga halimbawa ng ganitong crafty boxers ay sina Roberto Duran at Andre Ward. Mahirap ngang talunin ang ganitong uri ng mga boxers dahil hindi lang sila nagre-rely sa athleticism para manalo. Nariyan si Floyd Money Mayweather na eksperto sa pagbe-bend ng rules ng boxing. Hindi nga maitatanggi ang mga taktika ni Mayweather gaya ng pagyakap o pagkapit sa kalaban at paggamit ng forearms at elbows. Ngunit kadalasan ay hindi ito obvious dahil na rin sa kanyang masterful boxing. Kalkulado ang mga galaw ni Mayweather kaya't hindi sumosobra upang i-penalize ng referee. Sinasamantala ni Mayweather ang mga gray areas sa rules ng boxing upang makakuha ng advantage laban sa kanyang mga katunggali. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na laban ni Floyd ay naganap noong 2011 kung saan hinedbat siya ng kanyang kalaban na si Victor Ortiz sa ika-4 na round na ginantihan naman ni Floyd ng isang controversial sucker punch sa mukha ni Ortiz. Maraming nadismaya sa di umano'y unsportsmanlike move na ginawa ni Mayweather, ngunit legal pa rin ang suntok na binitawan ni Floyd. Ika nga sa boxing, protect yourselves at all times. At yan nga ang bagay na hindi nagawa ni Ortiz. Taong 2015 naman nang umani ng kritisismo si Mayweather dahil sa di umano'y excessive hugging at clinching na ginawa nito laban kay Manny Pacquiao. Nariyan din ang mga boksingerong kagaya ni Tim Bradley na sa ating opinyon ay isang unintentionally dirty fighter. May pagka-awkward ang estilo ni Bradley at madalas ay nauuna ang ulo nito kapag lumalaban. Kaya naman madalas rin itong humahantong sa isang head clash. Hindi rin makakalimutan ng mga Pinoy boxing fans ang laban ni na Bobby Pacquiao at Mexican boxer Hector Velasquez noong 2006 na nagtapos sa disqualification matapos ang paulit-ulit na low blows mula kay Bobby. Kagaya ni Bradley, sa ating opinyon ay hindi rin isang dirty fighter si Bobby. Ngunit maraming posibleng dahilan kung bakit nangyari ito, kagaya ng lack of polish sa estilo ni Bobby. Maaaring naging factor din ang matinding pressure sa laban at kakulangan ng stamina, dahilan upang maapektuhan ang poise at accuracy ni Bobby sa pagbibitaw ng mga suntok. Madalas ring nasasabihang madumi sa itaas ng ring ang ilang mga pressure fighters sa kasaysayan, gaya ni Harry Greb, Jack Dempsey, Rocky Marciano, Ricky Hatton, Shawn Porter, at Marcos Maidana dahil sa close range pressure at intense physicality na dala nila sa itaas ng ring. Trabaho ng mga boksingerong ito na gawing miserable ang kanilang mga kalaban gamit ang iba't ibang taktika gaya ng pangre-wrestling, pagyakap at paghawak sa kalaban. Nariyan din ang kanilang walang humpay na mga suntok na sadya o di sadyang tatama sa iba't ibang parte ng kalaban gaya ng batok, singit o hita. Medyo hindi nga maganda sa paningin ang ganitong estilo ng pakikipaglaban, lalo na kung medyo sloppy ang estilo ng boksingero. Gaya nga ni Shawn Porter na sa opinyon ni Errol Spence ay tila isang taong nalulunod sa tubig kapag nakikipaglaban. Meron rin namang mga mahuhusay na boksingero na hindi nahihiyang ipakita ang kanilang mean streak at dirty side sa itaas ng ring upang manalo lang, whatever it takes, ika nga, gaya ni na Marco Antonio Barrera at retired undefeated boxer Andre Ward. Like the smart finisher that he is trying to go to the body.
At kung borderline dirty ang mga boksingerong ito, meron namang mga boxers na tila sukdulan ng mga ginagawang panggugulang sa itaas ng ring, gaya ni na Agapito Sanchez na sangkatutak na dirty tactics ang ginamit laban kay Manny Pacquiao noong 2001. Nariyan din si Amnat Ruenrong na tila isang MMA fighter sa itaas ng boxing ring. Kasama rin si Fritzy Zivik na notorious din sa pagiging isang dirty fighter noong 1940s. Aminado naman dito si Zivik, ayon sa kanya, mahalagang sangkap daw ito upang magtagumpay sa boxing. Hindi rin mawawala sina Tony Galento, Luis Resto, Joel Casamayor, Orlando Salido, Jeff Horn, at marami pang iba. Ngunit isa na siguro si Antonio da Tijuana Tornado Margarito sa mga boksingerong may pinakapangit na reputasyon sa mata ng mga boxing fans. January 24, 2009, bago ang kanyang welterweight bout laban kay Sugar Shane Mosley, nasangkot sa isang eskandalo ang nooy WBA welterweight champion na si Margarito. Ayon sa dating trainer ni Mosley na si Nazim Richardson, habang inoobserbahan niya si Margarito ay napansin niya ang malaplaster na substance na nasa hand wraps ng boksingero. Ito nga ang nagtulak sa mga otoridad upang inspeksyonin ang hand wraps ni Margarito. The commission flipped it open and a block fell out of it. At dito, nakumpirma nilang ang bagay na ito ay maihahalin tulad sa Plaster of Paris. Natuloy pa rin ang laban, ngunit dito ay pansin ang below average na performance ng tila distracted na kampiyon. Winasak ni Mosley si Margarito sa ika-9 na round at kanyang nakuha ang WBA welterweight title. Binawi ng California State Athletic Commission ang lisensya ni Margarito pati ng kanyang trainer. Dahil sa insidenteng ito, lumabas ang usap-usapan na posibleng matagal na raw ginagawa ni Margarito ang panlalamang na ito gaya ng kanyang laban kontra kay Miguel Cotto noong 2008, kung saan kapansin-pansin ang matinding pagkawasak ng mukha ni Cotto sa mga kamay ni Margarito. Makalipas lang ang isang taon ay muling nakabalik sa pagbaboxing si Margarito. Taong 2010 nang ikasa ang laban sa pagitan ni na Margarito at Pinoy boxing legend Manny Pacquiao. Sa puntong ito ay itinuturing ng boxing world na isang villain si Margarito dahil sa isyong kinasangkutan nito. Hindi pa nga nakatulong sa kanyang imahe ang tila pangungutya nito sa trainer ni Pacquiao na dumaranas ng Parkinson's disease. Isang one-sided beatdown ang pinalasap ni Pacquiao kay Margarito na lubha namang kinatuwa ng mga boxing fans. Hanggang ngayon ay tila di pa rin limot ng boxing world ang mga issues na kinasangkutan ni Antonio Margarito. Isa lang si Antonio Margarito sa listahan ng mga boksingero na may questionableng reputasyon sa boxing. Sa huli, hindi lang sa mga panalo na susukat ang greatness ng isang boxer, nariyan din ang sportsmanship ng isang tunay na atleta na lumalaban ng patas sa loob at labas ng ring. Dahil ang reputasyon ay panghabang buhay at ang bawat suntok ay may kaakibat na pananagutan.